Isipin mong nakaupo ka sa 40 degree na dalisdis ng solid yelo sa 28,700 talampakan. Nawala na ang araw. May paparating na malakas na bagyong may nyebe at wala kang gamit para sa emerhensa. Ang kasama mong umaakyat ay umuubo ng dugo sa tabi mo at lubusang paralisado dahil sa likidong pumupuno sa kanyang baga. May konti ka pang oras para tumayo at gumapang pababa ng bundok at iligtas ang sarili mo. Ikaw, dapat wala ka dito. Lahat ng iba ay iniwan ka na. Noong 1996, hinarap ito ni Pasang Sherpa. Sumunod, isa ito sa pinakanakakabahalang na tuklasan ko sa mga taon ng pag-uulat ko sa bundok na ito. Mula sa inang na stranded sa nagyayelong dilim at napilitang magdesisyon ng masakit hanggang sa corporate stunt na $50,000. Nauwi ito sa nakamamatay na larong kanya-kanya ang laban hanggang sa desperadong girian sa 28,000 talampakan. Ito ang 6 na pinakamalalang pagkamatay ng mga Sherpa sa kasaysayan ng Everest. Dadalhin kita mula sama-sama hanggang sa mas malala dahil walang makapaghahanda sa iyo para sa huling isa. Pinapapitan nito kung ano ang nangyayari kapag ang gobyerno na dapat nagpoprotekta ay pinipera ang mga umaakyat. Maligayang pagdating sa extreme. Bandang hapon noong Mayo 14, 2018, natagpuan ni Lam Babu Sherpa ang sarili niya sa isang desperadong sitwasyon na hindi naman niya dapat nararanasan. Sa edad 45 at may 3 beses nang nakaakyat sa Everest, kabisado na ni Lam Babu Sherpa ang bawat pulgada ng yelo na tinatayuan niya. Ngunit sa mga oras na yon, balewala ang lahat ng karanasan dahil si Lam ay literal na nasa halos imposibleng kalagayan sa death zone kung saan ang baga mo ay hirap makakuha ng kahit isang katlong bahagi lang ng normal na dami ng oxygen. Lubos siyang nakaasa sa mga taong kasama niya. At iyon ang naging problema. Dahil sa unahan niya, 3 lalaking Ukranyano ang mabilis na bumababa patungo sa kaligtasan nang hindi lumilingon kina Lam at sa mas batang kasama niyang gabay, si Mingma Sherpa. Ang mga pangalan nila ay Donas Pozny, Dmitry Semerenko at Roman Gorodetsky. At sila ang mga kliyenteng ginabayan niya paakyat sa tuktok. Sila ay mga negosyante sa social media na pumunta para ilibing ang isang hardware wallet na naglalaman ng $50,000 na cryptocurrency sa tuktok ng Everest para sa kanilang kumpanya na Ask.fm. Malamang na natatandaan mo ang Ask.fm. Isa itong viral app kung saan anonymous na nagtatanong ang mga tao sa hindi nila kakilala. Pero noong 2018 na humaling ang kumpanya sa crypto. Bahagi ito ng promotional stunt para ipakita na ang kanilang token ay nasa pinakamalapit na panimulang punto papunta sa buwan. Ngayon, sina Taras at Dimitri ay tunay na mountaineer, pero si Roman na kasama nila, But their partner, Raman, mas baday sa pagsusuri ng trading chart kaysa makipaglaban umakyat sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo. Kahit ganon, sa pag-akyat nila sa tuktok, kailangan nilang magdala ng dagdag na kamera, mabibigat na gamit at oxygen para mabuhay sa death zone, kaya matindi ang kalkulasyon. Kailangang buhatin lahat ng bigat na yon. Gayunpaman, 2 lang ang Sherpa na kasama nila sa huling akyat sa tuktok. Si Lam Babu at Mingma lang. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil si Lam, na mas may karanasan na Sherpa, ang gumagawa ng mabibigat na gawain sa buong huling akyat nila paakyat sa tuktok. Hindi literal na pagbubuhat kundi mabigat na responsibilidad sa teknikal na gawain. Siya ang nagsilbing sandigan sa magulong at kulang sa tao na pagsubok marating ang tuktok. Sa kabila na lahat ng pagsubok, naihatid ni Sherpa Lam Babu sila sa tuktok. Hindi maganda ang panahon, pero may 2 akong ledger pockets. Nasa tuktok sila ng mundo, kinuna ng promo video habang umuulan ng nyebe at inilibing ang crypto wallet. Ano pa kaya ang pwedeng magkamali ngayon? Sa totoo lang, lahat. Dahil ang tuktok ay kalahati pa lang ng biyahe. Halos agad-agad pagkatapos nilang magsimulang bumaba, biglang sumama ang panahon. Isang di inaasahang snowstorm ang tumama sa dalisdis ng Everest kaya napilitang bumaba agad ang mga umaakyat. At habang bumababa, tuluyan nang naramdaman ni Lam Babu ang matinding pagod na dulot ng pag-akyat. Ang matinding ultraviolet na liwanag na tumalbog sa yelo ay nakasunog sa kanyang mga mata at tinamaan siya ng snow blindness. Pansamantalang kondisyon ito sa antas dagat, pero isipin mong bulag kang naglalakad sa 26,000 talampakan sa gitna ng nagyayelong bagyo. Sa tingin mo, ano ang tsansa mong mabuhay dito? Siyempre, inaasahan mong tutulungan siya ng 3 lalaking kakahilalang niya paakyat sa tuktok.
Ibig kong sabihin, luhi ka lang na siguraduhin mong makakababa rin ang taong nag-akyat sa pakulo ninyong pampublisidad sa bubong ng mundo, di ba? Pero hindi yun ang ginawa ng mga umaakyat na ito. Sa gitna ng kaguluhan ng bagyo, naghiwa-hiwalay ang grupo at nagsimulang bumaba ng mabilis ang 3 Ukranyano papunta sa mas ligtas na bahagi ng South Col at iniwan ang 2 Sherpa. Pahintulutan mo akong ipagtanggol ang kabilang panig kahit saglit mga 30 segundo. Ang death zone ay isang nakakatakot na lugar. Kapag may bagyong dumating sa taas na 26,000 talampakan, takot at kabalang ang nararamdaman mo. Ang mga tao ay gumagawa ng mabilisan na desisyon para lang mabuhay. Umiiral ang likas na pagnanasang mabuhay at iniisip lang ng mga tao ang sarili nila at wala ng iba. Habang pababa sila, nasalubong nila si Saber Liu, isang nag-iisang Chinese climber. Na-stranded siya at naubusan ng oxygen. Huminto sila para tulungan siya at ginamit ang kaunting lakas para iligtas ang isang di nila kilala, nakakatuwang isipin pero nakakapagtaka rin dahil di nila tinulungan ang sariling guide. Nang makarating sila sa ligtas na kampo, wala man lang ginawang pagsisiguro sina Dimitri at ang iba pa kung nakababa siya ng ligtas. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung bakit. Siguro, wala na talaga silang lakas na natira sa kanila. Pero nagkaroon pa sila ng sapat na lakas para tumulong sa isang taong hindi nila kilala. O baka inisip lang nila na mahihimalang maayos na lang ang lahat. Pero hindi nangyari yon. Si Sherpa Lambabu ay namatay sa lamig doon sa itaas, mag-isa at naglalakad ng bulag sa dilim sa itaas ng South Col. Naiwan niya ang kanyang asawa at 2 anak. Tungkol naman kay Mingma, ang mas batang Sherpa na gabay, milagro niyang nagawang labanan ang rumaragasang blizzard at nakababa siya sa mga mas mababang kampo ng mag-isa. Pero sa komersyal na pag-akyat sa Everest, kung magsalita ka laban sa mga kliyente bilang Sherpa, kahit iniwan ka nila, pwede kang ma-blacklist at mawala ng kabuhayan. Nawala si Mingma sa mata ng publiko matapos ang kanyang pinagdaanan. Samantala, ligtas na bumaba ang mga influencer pabalik sa antas ng dagat, lumipad pabalik sa Kathmandu at todo ang kasiyahan. Nag-post sila sa Facebook ng larawan ng mga kamay na may frostbite, tinatamasa ang mga like at komento. Naglabas ang Ask FM ng mga mapagtagumpay na pahayag na ipinagyayabang ang ideolohikal nilang kaigitan. Para sa kanila, napakalaking tagumpay ang pakulo nila dahil nasakop nila ang bundok. May maliit lang silang problema sa pagdiriwang ng tagumpay. Maliit ang komunidad ng mountaineers, kaya agad napapansin kapag may Sherpa na nawawala. Halos agad-agad, ang mga ginagalang na tagapagsalaysay ng Everest tulad ni Alan Aynet at iba pang mga mamamahayag ay nagsimulang questionin ang kwento nila sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang napakasimple pero napakaasiwang tanong. Paano nagkaroon ng snow blindness ang isang 45 anyos na veterano ng Everest? World Everest veteran develops snow blindness. Nagsimulang maglakad ng paika-ika at basta na lang iniwan ng sarili niyang mga kliyente. Kung kaya ng 3 lalaking ito iligtas ang isang Chinese na hindi nila kilala, paano nila nawala ang sarili nilang head guide? Mas lumakas ang pressure kay SKFM. Natural lang na kailangan magsalita ang kumpanya. Naglabas ng pahayag ang CEO na halatang pag-iwas ng korporasyon. Ayon sa kanya, mahigit 100 Sherpa ang nagtrabaho sa ekspedisyon at si Lambabu ay isa lang sa mga gabay na tumulong. Ngunit bigla siyang nawala habang pababa ng bundok at tumutulong sa ibang grupong hindi nila kasama. Isipin mo kung gaano kaabsurdo ang sinabi. Hindi siya namatay sa lamig dahil iniwan, basta na lang siyang nawala. Lengguwaheng pangkorporasyon iyon para sabihing, hindi ko problema pero may mas malala pa dyan. Nang tanungin ng mga reporter ang mga influencer tungkol sa nangyari sa taas, hindi nagtago si Dmitry Semerenko sa likod ng PR team. Sabi niya sa mga reporter na parang walang karanasan si Lambabu. Nagreklamo siya na halos hindi nakakaintindi ng Ingles ang mga Sherpa at parang portre lang sila. Pagkatapos, ipinangatuwiran niya ang pag-iwan sa gabay gamit ang mismong linyang ito. Nagsisimula ang death zone sa 27,000 talampakan kung saan kanya-kanya na ang laban. Isang baguhang sumali sa ekspedisyon sa Everest ang tumingin sa taong nakaakyat na roon ng 3 beses at nagdesisyong pwedeng isakripisyo ito. Ginamit ni Dimitri ang death zone bilang paraan para makatakas sa parusa. Para sa mga turistang tulad niya, kapag nagbago ang panahon sa 26,000 talampakan, mahalaga lang ang sariling kaligtasan.
Para sa mga serpa na gumagawa ng daan sa tuktok ng mundo, hindi nila may isip iwanan ng kasama. Kung gusto mong makita ang itsura ng ganitong lubos at matibay na katapatan, tingnan mo lang ang nangyari kay Nawang Serpa noong ika-22 ng Mayo, 2024. Si Nawang, 44 taong gulang na serpa, ay mula sa isang baryo sa Solukhumbu, Nepal. Kahit ginugol niya ang buhay sa paggabay sa mga umaakyat ng mahihirap na bundok, hindi pa siya nakaakyat sa tuktok ng Everest noon. Noong gabi ng Mayo 21, 2024, ikinabit niya ang sarili sa fixed line sa South Col at nagsimulang umakyat pataas sa dilim kasunod ng kanyang kliyente, isang Kenyanong banker na nagngangalang Joshua Cheriot Kuri. Inupahan siya ni Joshua para sa isang bagay na di pa nagagawa ng iba noon. Nais niyang maging unang Aprikano sa tuktok ng Everest nang walang supplemental oxygen. Talagang mahirap yon, pero si Joshua ay isang award-winning na ultra runner at maraming beses nang umakyat ng bundok. Nabuhay pa siya kahit nagka-high altitude pulmonary edema ng 2 beses sa Manaslu noong 1 taon. Kaya alam niya ang panganib. Sinabihan niya si Nawang na magdala ng bote ng oxygen na pang-emergency sakaling may masama mangyari sa taas, lalo na kung mawalan siya ng malay o mabaliw. Naglakad ang galawang lalaki sa gabi, lampas sa balkoni sa taas na 26,000 talampakan patungo sa taas, kung saan hindi na umiiral ang mga tuntunin ng alinmang bundok sa ibaba, kung saan mahalaga na lang kung gaano pa ang natitira sa iyong katawan. Bago magbukang liwayway, nagradyo si Nawang mula sa Bishop Rock, 130 talampakan sa ibaba ng tuktok papunta sa base camp. Sa tinig na nanginginig sa takot, sinabi niya sa kanila na ang kanyang kliyente ay kakaibang agresibo at hindi na talaga nakikipagtulungan. Tumanggi si Joshua na umakyat at ayaw rin niyang bumaba. Ito ang mga pangunahing palatandaan ng matinding sakit sa mataas na altitude. Isa itong bangungot para sa isang Sherpa at ngayon lang ito naranasan ni Nawang sa kanyang unang pagtatangkang maging gabay sa tuktok ng Everest. Para lalong lumala ang sitwasyon, matindi ring tumatanggi si Joshua na gamitin ang emergency oxygen na dinala ni Nawang para sa kanya mula pa sa ibaba. Nagtanong si Nawang kung ano ang gagawin. Sinabi ng base camp na patuloy niyang kumbinsihin ang kliyente dahil bagamat pwedeng iwan ng kliyente ang guide sa panganib, hindi ito magagawa ng Sherpa nang walang mabigat na parusa. Mawawala ang kabuhayan mo, malalagay ka sa blacklist ng mga pangunahing kumpanya ng ekspedisyon at haharap ka sa matinding investigasyon ng kapabayaan mula sa gobyerno sa Kathmandu. Kaya sa loob ng 2 oras, sa death zone, sa temperaturang kayang pumatay ng balat na walang takib sa loob lang ng ilang minuto, nanatili si Nawang at patuloy na sinubukang kumbinsihin ang isang lalaking hindi na makakaakyat pero ayaw ding bumaba. Patuloy siyang nagraradyo para humingi ng utos at paulit-ulit siyang pinayuhan ng base camp na kumbinsihin pa rin. Bandang umaga na yon, natahimik na ang radyo. Makalipas ang ilang oras, bumaba mula sa tuktok ang British climber na si John Mills at nadiskubre niya ang isang nakakatakot na eksena. Si Joshua ay nakabaliktad sa niebe, umuumol. Wala siyang guwantes, nakababa ang hood at bukas ang climbing suit sa malamig na hangin. Mamamatay na siya at katabi niya ay si Nawang Sherpa, nakaupo lang sa niebe na nakadilat ang mga mata, hindi tumutugon, parang tulala. Ang nangyari kay Nawang ay malinaw na resulta ng pag-upo ng matagal sa taas na 28,000 siyam na raang talampakan. Dahil walang galaw para lumika ng init, matinding hypothermia ang nagyelo sa kaibuturan ng kanyang katawan. Dahil sa hypoxia o kakulangan ng oxygen sa utak, tumigil ang kanyang central nervous system. Agad siyang nakoma doon mismo habang nakaupo ng tuwid. Sumigaw si John direkta sa muka ni Nawang. Wala siyang nakuha reaksyon. Kasama ang Sherpa niya, sinuri ni John ang sitwasyon at napagtanto niya na mamamatay din sila kung magtatagal silang hilahin pababa ang 2 walang malay na lalaki sa gulod. Kaya ginawa nila ang nag-iisang pagpipilian na natitira sa kanila. Pagbaba nila sa ligtas na lugar, agad nilang inalerto ang mga rescue team tungkol sa sitwasyon sa itaas. Pagdating ng rescue team makalipas ang ilang oras, natagpuan nila ang katawan ni Joshua 70 talampakan sa ibaba ng tuktok. Hindi na nila natagpuan si Nawang. Pinaniniwalaan ng mga rescuer na hulog siya sa gilid ng bundok. Nang masusing nagsaliksik ang mga tao tungkol sa nangyari sa itaas, lumitaw ang nakakatakot na impormasyon. Alam ni Joshua Kiroy kung gaano kadelikado ang umakyat sa tuktok ng walang oksigen.
Para mabawasan ang napakalaking panganib na yon, tahasan niyang binayaran ang kanyang climbing agency, Seven Summit Treks, para sa serbisyo ng isang veteranong Sherpa na nakaakyat na sa Everest ng 5 beses. Ngunit sa mga dahilang hindi pa rin alam, sinawang ang pinili nila. Ngayon, walang nagdududa sa lubos na tapang ni Nawang. Ibig kong sabihin, literal siyang nagyelo hanggang mamatay dahil tumanggi siyang iwanan ang kanyang kliyente. Pero ang pagtalaga ng guide na walang karanasan sa Everest para pamahalaan ng high-risk na kliyente na walang oxygen ay tiyak na hahantong sa sakuna. Nang lumala ang sitwasyon, ginawa ni Ngawang ang tanging kaya niyang gawin. Nag-radio siya sa base camp at sumunod sa pasya ng mga nakatataas. Sa kulturang Nepali, may malalim at hindi matitinak na paggalang sa mga nakatatanda at mga may autoridad. Hindi ka nakikipagtalo sa mga veterano. Kaya nang sabihin ng mga batikang manager sa paanan ng bundok, sa bagitong gabay na ito na manatili at patuloy na kumbinsihin ang kanyang naghihingalong kliyente, ginawa lang ni Nawang iyon. Sumunod lang siya sa utos ng kanyang mga nakatatanda hanggang sa huli. Nawang. The literal end. Inilagay sa imposibleng sitwasyon ng komersyal na sistemang dapat namamahala sa pag-akyat. Kung akala mong malupit ang parusa sa gabay na sumunod lang sa utos, hintayin mong makita kung paano tratuhin ng industriya ang mga nagtatangkang mabuhay. Noong umaga ng Setyembre 25, 1976, binuksan ng 25 anyos na Sherpa na si Lobsang Jangbu ang kanyang tent at nagsimulang umakyat sa And began moving up the lot. Dalisdis ng Lhotse, isang napakalaking 40 degree na pader ng ngatarik na yelo. Hindi nga sana siya dapat nasa bundok ng araw na yon dahil ilang buwan lang ang nakalipas si Lobsang. Because just months earlier, Lop Ay nasa gitna ng pinakamalalang insidenteng naranasan ng bundok noong panahong yon. Inupahan siya bilang pangunahing Sherpa sa isang Amerikanong komersyal na ekspedisyon noong Mayo ng taon na iyon na nauwi sa trahedyang may 8 namatay. Baka nakita mo ng larawang ito dati. Baka kilala mo pa nga ang ilan sa mga pangalan nila. Nang namatay ang mga kaluraning gabay at kliyente noong tagsibol ng 1,900, 76 tumigil ang mundo. Naging permanentang bahagi ito ng pandaigdigang balita. At tama lang naman. Paano naman si Lobsang nakaligtas sa tila imposibleng sitwasyon at isinugal ang buhay para subukang iligtas ang kanyang gabay? Sa ibang trabaho, may bakasyon ka. Sa totoo lang, kung nalampasan mo ang ganong karanasan bilang kanluraning kliyente, di mo na kailangang umakyat ulit. Umuwi ka na lang, harapin ang mga pinsala mo at magsulat ng international bestseller tungkol dito. Pero si Lobsang ay walang pagkakataong harapin ang trauma. Para sa Sherpa, ang makaligtas sa sakuna ay pangkaraniwan lang. Bukas ka lang babalik sa trabaho. Kailangan pa rin ang komersyal na industriya ng Everest ng mga manggagawa. Bukod pa doon, siyang sinisi sa trahedya noong 1976. Kaya pagkatapos ng 4 na buwan, pinarusahan siya ng malupit na mundo ng pamumundok. Noong Setyembre 25, 1976, matapos malampasan ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay, inimpake ni Lobsang ang kanyang mga bag at muling bumalik sa death zone. Nagtrabaho siya bilang gabay ng mga Hapong umaakyat na nais marating ang tuktok ng Everest noong panahong yon ng taglagas. Noong umaga, ang trabaho niya ay ang nakakapagod na pagbubukas ng daan. Ibig sabihin, marahas niyang tinatadyakan ng bota sa malalim at di pa natatapak ang nyebe na uubos ang lakas bawat hakbang para makalakad ang mga nagbabayad na kliyente sa likod niya sa handang hagdanan. Hindi alam ni Lobsang na may patibong ang malalakas na hangin sa Lhotse Face. Pinagsama ng hangin ng bagong nyebe sa isang mabigat na patong sa ibabaw ng mas luma at mahina ng yelo. Windslab ang tawag dito ng mga umaakyat. Para kay Lobsang, habang nakatingala, mukha lang itong malinis at matibay na rampa ng puting nyebe. Pero halos wala talagang kapit ang mabigat na ibabaw na yon sa bundok. Habang umakyat sina Lobsang, isang Pranses na umakyat at isang Sherpa sa matarik na dalisdis at tinatadyakan ang bota sa pader, nagbigay ng matinding puwersa sa nyebe ang pinagsamang bigat nila. Sa saan, malalim sa ilalim ng kanilang mga paa, tuluyan ng bumigay ang mahinang ilalim na bahagi. Tahimik, walang gumagalaw na yelo na nagbababala. Madali lang humiwalay ang lupa. Sa isang iglap, milyon-milyong libra ng mabigat na nyebe ang tumangay kay Lobsang at nahulog siya pababa sa Lhotse Face. Libu-libong talampakan ang bagsak papunta sa nagyeyelong lambak sa ibaba. Hindi na nakuha ang kanyang katawan. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Ang nagpapalungkot sa akin sa kwento ni Sherpa Lobsang
ay ang ganap na katahimikan matapos ang kanyang pagkamatay. Di tulad ng ingay 4 na buwan na ang nakalipas nang siya'y makaligtas, halos walang nakapansin sa mundo. Walang best-selling na librong isinulat para kay Lobsang Jiangbu. Hindi tulad ng pagkamatay ng 8 umaakyat noong Mayo, hindi naging pandaigdigang balita ang kanyang pagkamatay. Naging maliit lang na balita ito sa mga dulong pahina. Inangkin ng makina ng Everest ang kanyang pinaghirapan, sinamantala ang trahedyang dinaanan niya at basta na lang siyang tinalikuran habang patuloy itong umusad. Napag-usapan ko na si Lobsang sa ibang video na nasa deskripsyon. Kung pinapatunayan ang pagkamatay ni Lobsang na parang napapalitan lang ang mga manggagawa sa Everest, baka isipin mong may proteksyon o immunity ka kapag nasa tuktok ka ng esport. Siyempre, kapag hari ka ng bundok, when consideration ka na agad ng Everest, di ba? Hindi man lang malapit. Noong hapon ng Abril 29, 2001 isinilip ni Babuchiri Sherpa ang kanyang ulo sa tolda ng kanyang sirdar sa Camp 2 at sinabi, "Hoy lama, boka lama, gumising ka na. Tara, magtimpla tayo ng tsa sa kitchen tent." Ang sirdar niyan si Boka Lama ay gumulong at tumanggi. Habang umaalis si Babu, may napansin si Boka Lama. Hindi nakasuot ng krampon si Babu. Hindi niya ito pinansin dahil kahit walang nagpapataasa ng mga Sherpa, si Babuchiri Sherpa pa rin ang karapat-dapat ituring na pinakadakilang Sherpa ng Everest. Nakaakyat na siya sa tuktok ng Everest ng 10 beses. 10. Hawak niya ang record noon ng pinakamabilis na pag-akyat mula base camp hanggang tuktok sa loob ng 16 na oras at 56 na minuto. Nagtagal ang lalaking ito ng 21 oras na tuloy-tuloy sa tuktok nang walang dagdag na oksigen. Hindi siya kailanman nawala ni isang kliyente. Ito na ang ika-11 niyang ekspedisyon sa Everest. Bago umalis, natapos na niyang maitayo ang paaralan sa sarili niyang nayon na Takshindu. Pangarap niya ito buong buhay dahil ni minsan hindi siya nakapasok sa paaralan. Kailangan lang niyang malampasan ang panahong ito at makauwi para makita yon. Nang hapon na yon, hindi niya balak lumayo. Sinabi niya sa iba na magpipicture lang siya. Lumakad siya papunta sa glacier, mga 300 talampakan mula sa kampo, sa bagong niyebeng tumakip sa lahat magdamag. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, walang tao sa tent ni Babu nang lumabas ang mga umaakyat ng bundok para magmerienda. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, hindi na siya matagpuan ng kanyang kapatid na si Dawa kahit saan sa kampo. Agad nagbuo ng search party pagkalubog ng araw. Maingat silang gumalaw sa ibabaw ng bagong nyebe, tinatanglawan ng kanilang ilaw ang mukhang patag at ligtas na paligid. Bago maghating gabi, naagip ng kanilang mga ilaw ang mga bakas ng paa papunta sa maliit at madilim na butas sa nyebe. Napakakitid nito, mga 5 talampakan ang lapad at mahirap mapansin kung di mo hinahanap. Nang masumilip ang mga naghanap, natagpuan nila ang kanilang kinatatakutan. Katawan ito ni Babuchiri. Inabot ng 60 Sherpa ng 8 oras para mailabas at naibaba siya. Walang nakakaalam ng eksaktong nangyari doon. Ayon sa opisyal na teorya, lumabas siya para kumuha ng litrato o gumawa ng tsaa at aksidenteng nahulog sa maliit at halos di mapansing bitak. At ang pinakadakilang high-altitude climber ng kanyang henerasyon, isang lalaking nakaligtas sa death zone nang hindi mabilang na beses at natulog pa sa tuktok ng bundok ng walang oxygen ay basta na lang nawala. Ganun lang. Iniwan niya ang asawa at 6 na anak na babae. Hindi tumigil si Boka Lama sa pag-iisip tungkol sa hapon na iyon. Pagkalipas ng ilang taon, sinabi niya, "Paminsan-minsan ay nakikita ko pa rin si Babuchiri sa aking mga panaginip. Kung sumama lang sana ako sa kanya sa kusina, siguro kalahati ng mga record sa Everest ay nakapangalan sa kanya." May madilim na paraan ang Everest sa pagkuha ng mga taong nakakakilala rito. At kung gusto mo ng tiyak at sugdulang patunay niyan, kailangan mo lang tingnan ang susunod naming kwento. Tuwing tagsibol, bago dumating ang mga komersyal na grupo sa Everest, 6 hanggang 8 Sherpa ang naunang pumunta sa Khumbu Icefall para simulan ang madalas hindi napapansing trabaho, paggawa ng daan papunta sa tuktok ng Everest. Tinatawag silang Icefall Doctors. Kahit wala silang puting coat o stethoscope, literal na nagliligtas ng buhay ang ginagawa nila. Trabaho nila ang hanapin ang daan sa gitna ng gumuguhong glacier at delikadong yelo sa pamamagitan ng pagbabarena ng angkor at paglalagay ng hagdang bakal sa mga bitap para ligtas makatawid ang mga umaakyat sa tuktok ng mundo.
Ang pagtiyak sa rutang ito ay minsan nangangahulugang linggong paglalagi sa loob ng aktibong glacier sa ilalim ng mga tore ng yelo na pwedeng biglang bumagsak. Malaki ang pisikal na kapalit nito. Kahit delikado, pinakamahusay pa rin ang Icefall Doctor sa kanilang larangan. Sa mahigit 30 taon mula nang mabuo ang grupo, wala pang doktor ang namatay habang nagtatrabaho. Kaya nung umaga ng Abril 7, 2013 ang kamatayan, ang huling bagay sa isip ni Mingma Sherpa, isang ibang Mingma Sherpa mula sa nakaligtas sa stunt ng Ask-FM. Ang 45 anyos na Sherpa mula Goratapting, Solukhumbu ay Icefall Doctor na sa loob ng 9 na taon. Kabisa niya ang Khumbu Icefall gaya ng pagkakakilala ng siruhano sa loob ng dibdib ng tao. Noong Marso 2013, nagtipon sina Mingma at iba pang ice doctor para gawin ang kanilang nakasanayan. At pagsapit ng unang bahagi ng Abril 2013, halos tapos na sila. Naayos na ng grupo ang ruta ng mga lubid at hagdan mula base camp hanggang Camp 2 sa ibaba lang ng Lhotse Face. Para makauwi, kailangan lang lakarin ni Mingma pababa ang daan na siya rin ang gumawa. Kaya, bandang 11:30 ng umaga noong Abril 7 habang bumababa si Mingma sa Western Khum, itong malawak at kilalang delikadong lugar sa ibaba lang ng Camp 2, ang makauwi lang ang tanging laman ng isip niya. Pabalik siya sa nayon ng Dingboche. May asawa siyang si Pordiki at 3 anak na babaeng naghihintay sa kanya. Ang problema, ang Western Khum ay isang napakalaking mangkok ng puting yelo na puno ng malalaking bitak. Palaging itinatangay ng malalakas na hangin sa matataas na lugar ang malambot na nyebe sa ibabaw ng mga siwang. Habang lumilipas ang panahon, ang nyebe ay nagyayelo at nagiging manipis na sapin na nakaunat sa siwang. Tawag itong mga tulay ng nyebe nang umaakyat. Sa unang tingin, ang tulay ng nyebe ay parang kapareho lang ng matibay at patag na sahig ng lambak. Sa malamig na dilim na madaling araw, parang bato sa tigas ang tulay ng nyebe. Kayang guwatim ito ang bigat ng Sherpa na may dala pang gamit. Malamang nakatawit na si Mingma sa 12-12 ng ganitong tulay habang paakyat, pero pababa na siya bandang alas 11:30 ng umaga. Kapag sumikat ang araw sa kalagitnaan ng umaga sa lambak, ang yelong tumatakip sa mga bitak ng glacier ay umiinit at numinipis mula sa ilalim pataas. Tumapak si Mingma sa isang bahagi ng patag at puting nyebe. Malamang ito rin ang tulay ng nyebe na sumuporta sa bigat niya ilang oras nang nakalipas. Pero init ng kalagitnaan ng umaga ay lubang nagpahina sa estruktura. Sa sandaling inilipat niya ang bigat ng katawan niya sa kanyang bota, nabasad ang manipis na yelo. Biglang naglaho ang lupa sa ilalim niya. Dumiretso siyang tumago sa yelo at bumulusok pababa. At ang bitak sa glacier ay may kakaibang hugis kung saan malapad ito sa ibabaw pero paliit ng paliit pababa hanggang maging masikip na hugis V sa ilalim. Ibig sabihin, si Mingma ay bumulusok ng 150 talampakan sa sobrang dilim hanggang sa siya ay maipit ng mahigpit sa dumidiing yelo. Habang lumalakas ang bagsak niya, lalo siyang niyakap at kinulong ng glacier. Agad na tumakbo ang kanyang grupo sa gilid, pero dahil sobrang lalim ng pagkakabaon ni Mingma sa hugis letrang V na yelo, halos imposibleng hilahin siya paangat. Tumagal ng ilang oras ang mga doktor sa pag-ayos ng lubid at paghila para mayahon siya sa ibabaw. Sa oras na yon, huli na ang lahat. Pumanaw na si Mingma. Kasabay niya, nawala rin ang 30 taong perpektong record sa kaligtasan ng Icefall Doctor. Iniwan ng kanyang grupo ang katawan niya sa Camp 1 magdamag hanggang makalapit ang helikopter kinabukasan ng umaga. Iniwan niya ang asawa niya at 3 nilang anak na babae. Patuloy pa ring umandar ang komersyal na makina ng Everest. Agad bumalik ang mga natitirang doktor sa yelo, inayos ang mga linya at 254 nagbayad na turista ang nakaakyat sa tuktok noon. Dahil sa kung paano inayos ang insurance ng ekspedisyon noong 2013, maigpit na nilimitahan ang kabayaran para sa isang Sherpa na namatay sa bundok. Ang pamilya ni Mingma ay nakatanggap ng bayad na humigit kumulang 600,000 Nepali rupees. Yan ay eksaktong 6,877 dolyar. Isang komersyal na kliyente ay handang magbayad ng 100,000 dolyar para sa permit na ligtas na makadaan sa aluminium na hagdan. Mas mababa pa sa 7,000 ang halaga ng buhay ng Sherpa na nagbubuwis ng buhay para itayo ang hagdang iyon ayon sa desisyon ng industriya. Pero ang kwentong ikukwento ko sa inyo ay hindi tungkol sa desisyon ng industriya.
Tungkol ito sa desisyon ng gobyerno. At ang numerong inilagay nila sa pangarap ng isang babaeng Nepali ay mas malala pa sa pagaang hindi maipaliwanag. Noong umaga ng Abril 22, 1973 si Pasang Lamu Sherpa na 32 taong gulang ay marahas na itinatapak ang kanyang mga bota sa huling nagyeyelong bahagi ng Hillary Step. Pinipilit niyang makalusot sa death zone, nilalabanan ang manipis na hangin sa taas na 28,000 talampakan. Umakyat siya kasama ang 4 na Sherpa at kaunting gamit lang ang dala. Walang radyo, walang sleeping bag, walang bivouac kit, walang support team na naghihintay sa ibaba. Kung may masamang mangyari sa itaas, silang 5 ay lubos na umaasa lang sa sarili. Iyon lang ang paraan para magawa nila ito. Matagal na ring hindi pinapansin si Pasang Lamu Sherpa ng mga internasyonal na umaakyat at leader ng ekspedisyon. Noong 1900, sumama siya sa French expedition nang utusan siyang bumalik ng lead climber na si Marc Bouchard. Hindi siya pinayagang makarating sa tuktok, na para bang siya ang napasiyang walang lugar ang isang babaeng Sherpa sa tuktok. Makalipas ang ilang taon, isinantabi siya ng ekspedisyon ng isang babaeng Indian at di binigyan ng papel bilang leader. Tinuturing siyang magagawang pwedeng itapon na ng mga dayuhang umaakyat, habang sa kulturang Sherpa na pinamumunuan ng kalalakihan, sinasabing ang babae ay para lang sa bahay. Hindi siya binigyan ng mga permit, hindi pinasali sa mga ekspedisyon at naisantabi. Si Pasang Lamu Sherpa ay tanging anak na babae ng pamilyang Sherpa na umaakyat ng bundok. Habang ang 3 niyang kapatid na lalaki ay nag-aral sa paaralan, siya naman ay nanatili sa bahay upang matutong gumawa ng mga gawaing bahay. Sa edad na 17, nagtanan siya kasamang isang lalaking nagngangalang Lakpasonam Sherpa upang makatakas sa isang kasal na ipinagkasundo. Sabay nilang itinatag ang isa sa unang mga kumpanya ng trekking na pag-aari ng mga Sherpa sa Kathmandu. Pagsapit ng 1,900, isa na siyang ina ng 3 at naakyat na niya ang maraming bundok tulad ng Mont Blanc, Cho Oyu at iba pa maliban na lang sa Everest. Kahit na nabigo ang mga nauna niyang pagtatangkang akyati ng Everest, determinado siyang marating ang tuktok ng mundo, anuman ang mangyari. Dahil nakikipagkumpetensya siya sa mga banyagang leader ng ekspedisyon na ni hindi man lang siya naisipang kunin, nagpasya siyang subukan ito mag-isa. Pero nang lumapit siya sa sarili niyang gobyerno para makuha ang permit, iniharang sa kanya ng mga autoridad ang isang napakalaking hadlang. Para makayat sa Everest noong 1,973, naningil ang gobyerno ng Nepal ng $10,000 na bayad sa royalty. Dahil ang team ni Pasang ay binubuo lamang ng mga mamamayan ng Nepal na aakyat sa bundok ng sarili nilang bansa, nakiusap siya sa Ministry ng Turismo na alisin ang malaking bayad. Tumanggi sila. Para mabayaran ang malaking bayarin ng gobyerno at pondohan ng pag-akyat, napilitan sina Pasang at ang asawa niya na ibenta ang 60% ng trekking company nila. Ipinusto nila ang lahat ng pinaghirapan nila para lang maipilit ang pag-akyat niya sa bundok. Baka sabihin ng iba na ininvest nila to. At noong hapon ng Abril 22 sa wakas ay nagtagumpay sila. Tumayo si Pasang sa bubong ng mundo. Kauna-unahang babeng Nepali na nakakyat sa tuktok ng bundok Everest, gumawa siya ng kasaysayan. Napakagandang tagumpay ito matapos sa lahat ng pinagdaanan niya. Pero gaya na alam mo na ngayon, ang tuktok ay kalahati pa lang ng biyahe. Habang bumababa sila, biglang bumagsak sa nyebe si Sonam Sherang, kasama niya sa pag-akyat at veteranong 5 beses nang umakyat sa Everest at umubo ng dugo. Tinamaan siya ng matinding high-altitude pulmonary edema. Literal na napupuno ng likido ang kanyang mga baga at hindi na siya makalakad pa. Mabilis na tumakbo sina Pasang at mga Sherpang lalaki sa kanyang tabi. Mahigpit nilang ipinatong ang balikat sa ilalim ng kanyang kilikili para masaklay para buhatin siya at manatiling dikit ang mabigat niyang bota sa yelo. Naglagay sila ng maikling lubid, mabilis na ikinabit ang isang linya mula sa kanyang harness papunta sa kanila para saluhin ang kanyang bigat tuwing bumibigay ang kanyang mga tuhod. Ang sumunod ay isang napakabagal at masakit na laban para sa bawat pulgada. Pisikal nilang itutulak si Sonam para lang maihakbang ang isa niyang mabigat at mabagal na bota paabante. Pagkatapos, agad na titigil ang buong grupo, mahigpit siyang hahawakan habang nanginginig ang kanyang katawan, hingal na hingal sa hangin na wala naman at umuubo ng kulay rosas na likido sa napakaputing nyebe. Ang 1 oras ay naging 2, tapos 3, tapos 5. Ang hirap ng pagpapatayo ay unti-unting kumakain sa lakas ni Pasang at iba pa, mabilis na uubos ang kanilang enerhiya. Hakbang sa bawat napakasakit na hakbang.
Hanggang sa wakas ay nagawa nilang himukin siya pababa sa maliit at lantad na talampas ng South Summit sa taas na 28,000 siyam na raang talampakan. Pero pagdating nila ron, hapon na. Lumulubog na ang araw sa abot tanaw at 2 Sherpa ang hinarap ang realidad ng sitwasyon. Kung manatili sila sa gulod kasama ang naghihingalo, mamamatay sila sa lamig. Kaya gumawa sila ng mabigat at kalkuladong desisyon na iligtas ang sarili nila. Nagpatuloy sila, kinakapa ang daan pababa ng bundok sa dilim at matagumpay nakarating ng ligtas sa Camp 4. 3 tao na lang ang stranded sa South Summit habang gabi na. Si Pasang, Serpa na si Pemba Norbu at naghihingalong si Sonam. Kinailangang magdesisyon ng mahirap si Pasang. Sinasabi ng matematika ng kaligtasan sa death zone na hindi mo kayang pasanin sa mga balikat mo ang isang naghihingalong tao sa taas na 28,000 talampakan. At hindi ka rin pwedeng tumigil sa paggalaw dahil kapag nanatili kang nakatigil ng matagal, bababa ang temperatura ng katawan mo at halos hindi na ito babalik sa dati. Gaya na nangyari kay Nawang Serpa. Ngayon, ganito ang sitwasyon. Buwan-buwan, gumagawa ako ng video para sa Patreon. Nandun na ang mga babala. Hindi mo yan makikita kahit saan. Kung gusto mo, nasa description ang link. Para mabuhay, kinailangan gawin ni na Pasang at Pemba ang ginawa ni Dimitri, talikuran at iwan si Sonam sa nyebe. Pero hindi nila ginawa iyon. Sa halip na bumaba papunta sa mas ligtas na Camp 4, umupo sila sa tabi ni Sonam sa nyebe. Dahil magaan ang dala nila, wala silang sleeping bag o tent. Pinakamasama sa lahat, naubos na ng tuluyan ang kanilang oxygen. Kaya buong magdamag, napilitan silang 3 na umupo lang sa nyebe, lantad sa malamig na hangin, naghihintay sa pagsikat ng araw na ilang oras pa bago dumating. Nang sumikat na ang araw kinabukasan, huli na ang lahat. Si Sonam ay ganap ng nagyelo, hindi na siya makabangon. Napagtanto ni Pemba Norbu na wala na silang oras. Kung mananatili silang nakaupo doon, silang 3 ay mamamatay. Kaya napilitan ding magdesisyon si Pemba na iwan sila, bumaba mag-isa papuntang Camp 4 at subukang magpadala ng mga bagong bote ng oxygen para sa pagsagip. Talagang sinubukan ni Pasang sundan si Pemba pababa. Pinilit niyang tumayo pero sobrang nanghina ang katawan niya dahil sa kakulangan ng oxygen at sa sobrang lamig ng gabi kaya agad siyang bumagsak pabalik sa nyebe. Pero hindi siya paralisado. May natitira pa siyang kaunting oras para iligtas ang sarili niya. Pwede sana niyang kaladkarin ang sarili niya pababa sa gulod. Pwede sana siyang gumapang. Ang desisyon ni Pasang ang dahilan kaya libu-libong hindi kakilala ang pumila sa kalsada ng Kathmandu para magpaalam sa isang babaeng di kilala ng karamihan. Imbes na pilitin niyang gumaba sa mas ligtas na Camp 4, tumigil na lang siya sa pagsubok. Inabot niya ang canvas na backpack ni Sonam. Ibinuhos niya ang laman nito, binalot ang manipis na canvas sa kanyang mga binti para harangan ng hangin at muling umupo sa nyebe sa matarik na 40 degree na dalisdis. Umupo siya sa tabi ng naghihingalong kasama, suot lang ang meron siya habang magkasama silang naghihintay ng pagsagip na darating ng huli ng lahat. Namatay si Pasang Serpa sa lamig sa itaas, iniwan ang asawa at 3 nilang maliliit na anak. Ibinaba ang kanyang katawan at inilagak siya sa isang stadium sa Kathmandu. Libo-libo ang pumunta para makita siya. Nagtipon at pumuno sa kalsada ang mga tao sa prosesyon ng libing sa Swayambhu. Iginawat sa kanya ng hari ng Nepal ang Nepal Tara, ang pinakamataas na parangal ng bansa. Ang buhay ni Pasang Lhamu Sherpa ay patunay ng katapatan ng isang gabay. Isinuko niya ang sarili niyang pagkakataon na mabuhay para lang hindi magyelo sa lamig at mamatay ng mag-isa ang kanyang kasama sa pag-akyat. Isa itong maganda, ngunit nakakalungkot na sakripisyo. Pero ang mismong katapatan na iyon ang pumipilit sa atin na tingnan ang mas madilim at mas nakakainis na bahagi ng sistema ng Everest. Dahil kung handang isugal ng isang Sherpa ang lahat para lang iligtas ka, ano ang kailangan para tingnan mo siya sa mata at tuluyang balewalain ang kanyang babala? Noong Mayo, 21, 2016 4 na pagod na umakyat, ang 3,000 talampakan na lang ang layo mula sa tuktok ng Everest nang tingnan sila ng kanilang Sherpa sa mata at sabihing, "Pakiusap, bumalik na tayo." Narito ang sumunod na nangyari.